At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang huling kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Ang Taksil. Dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Naikwento na ni Veltosa kay Alen ang tungkol sa lihi at nagulat ang dalaga sa nalaman. Samantala, nasabi ni Mariano kay Milagros, lagi niyang napapanaginipan ang dati nilang engkargado. Kaya lalong kinakabahan ang Donya pagkamalaman ng kanyang lihim na pagtataksil. Habang nag-uusap sina Alea at Veltosa, narinig nila ang tinig ni Chito at hinahanap si Alea. Hinintay nila itong makalapit sa kinaroroonan nila. At masaya ang binata nang matagpuan si Alea. At nagdapat ito ng pag-ibig sa dalaga. Ilang araw ang lumipas, sinabi na ni Veltosa kay Chito ang lihim. Ay, sabi ng diwata, panahon na raw para malaman mo ang tungkol sa iyong tunay na pagkatao. Ha? Anong ibig ninyong sabihin, Lola? Ito ang lihim na kami lang ng ina mo ang nakakaalam. Anong lihim? Senyorito Chito, alam kong hindi mo matatanggap ang katotohanan. Pero pilitin mong tanggapin ito dahil ito ang katotohanan. Oh, sige. Kung ano man yan, nakahanda ako. Sige na, Lola. Sabihin mo na kung ano yung sinasabi mong lihim. Senyorito Chito, hindi si Don Mariano ang tunay mong ama. Lola Mirdosa. Yan ang katotohanan, Senyorito Chito. Isa akong dating katulong ng mansyon. Nang matuklasan ko ang ginagawa ng iyong ina at ang dating inkargado, pinalayas ako. Ginawan ako ng kasalanang hindi ko naman ginawa. Nang ayaw ko sanang umalis, pinukpok ako sa ulo ng matigas na bagay. Nang ang akala ng iyong ina ay patay na ako, isinilid ako sa malaking kahon at ipinatapon sa bangin. Buti na lang at nabuhay ako. Oh, hindi. Hindi. Ligid sa kaalaman ni Senyor Mariano, siya ay baog at hindi kailanman magkakaroon ng sariling anak. Yan ay ayon sa doktor na tumingin sa sitwasyon nila noong araw. Dahil matagal na silang nagsasama, ay hindi pa nagbubuntis ang iyong ina. Malungkot noon ang iyong ama. Dahil matagal na silang nagsasama ay wala pa silang anak. Kaya naisipan ng iyong ina na gumawa ng paraan. At yon ang naisip niya. Ang gamitin ang dating inkargado. At nang nagbuntis na siya, nagutos ng isang tauhan para patayin ang inkargado. Kung ganon, patayin na ang tunay kong ama, Lola Mirdosa. Oo, senyorito. Patay na dahil ipinapatay siya ng iyong ina. Bakit ganon si Mami? Bakit ganon siya? Yan ang katotohanan, senyorito Chito. At alam ko na kaya mong tanggapin dahil matapang ka. Oo, ano man ang pagkatao ko, tanggap ko na. Di bale, nandito sa tabi ko si Alea.
Ah, oo, Senyorito Chito. Nandito lang ako. At pangako, hindi kita iiwan habang buhay. Mariano, hanggang ngayon wala pa si Chito. Ano na kaya ang nangyari sa kanya? Hindi ko alam, Milagros. Pati sa panaginip, hindi ako tinitigilan ni Ronquillo. Pare-parehong tinatanong niya sa akin. Paulit-ulit na lang, kinukulit talaga ako. Ha? Ano bang tinatanong sa'yo? Tinatanong niya kung nasaan daw ang kanyang anak. Anak niya? Oh, kalokohan! Anong anak niya ang sinasabi niya? Milagros, wala naman akong alam na anak niya na iniwan niya sa atin, hindi ba? Panaginip lang yan, Mariano. Kalimutan mo na yan. Iasangguni ko ito sa albularyo nila, Don Hermasio. Alam kong bukod sa doktor, meron din silang albularyo. Pwede ba? Huwag mo nang pag-aksayahan ng panahon yan. Ang unahin natin ay ang paghanap kay Chito. Marami na akong inutusang tauhan para hanapin siya, pero bigo silang lahat. Nasaan na kaya ang ating anak, Mariano? Pupunta ako kina Hermasio. Sasangguni ako sa albularyo nila, baka makakatulong para mahanap si Chito. Ha? Hindi siya dapat sumangguni. Baka malaman niya ang lihim ko. Gagawa ko ng paraan para hindi siya makapunta doon. May sinasabi ka ba, Milagros? Wala, Mariano. Sige. Ipahanda ko sa driver ang sasakyan. Mamaya pupunta ko kina Don Hermasio. Hindi ka makakapunta doon, Mariano. Gagawa ako ng paraan. Teryo, halika. Bilisan mo. Teryo! Ano po yun? Anong may paglilingkod ko sa inyo, Senyora Milagros? Pupunta si senyor mo, Mariano, doon kina Don Hermasio. Ah, Gusto kong sirain mong lahat ng sasakyan. Sige na, bilisan mo. bakit po, Huwag ka Senyora? nang magtanong. Basta, sundin mo na lang ang inuutos ko sa iyo. Kundi may masamang mangyayari sa iyo. Opo, Senyora. Susundin ko na po ang iniutos ninyo. Kumilos ka na kaagad. Huwag kang papatay-patay. Bilisan mo. Opo, Senyora. Hindi ka makakaalis ngayon, Mariano. Dahil wala kang magagamit na sasakyan. Dahil ipapasira kong lahat kay Teryo. Mananatiling ako lang ang nakakaalam ng lihim na pagtataksil ko. Lola Mildosa, anong lugar itong kinaroroonan natin? Nandito na tayo sa kalagitnaan ng bukirin ng engkanto. Nandito ang diwata na namamahala dito.
Senyorito Chito, maupo ka sa madamong pilapil. Aalalayan kita. Salamat. Oh, Mahal na diwata ng kabukiran. Nandito kami. Kasama ko si Senyorito Chito. Kailangan niya ang tulong mo. Nabulag ang dalawa niyang mata. Pagalingin mo na siya para bumalik na ang kanyang paningin. Nasisilaw ako! Senyorito Chito! Alea! Alea! Nakakakita na ako! Nakakakita na ako! O hayan, ibinigay na ng diwata ang aking kahilingan. Maraming salamat sa iyo, Lola Mendoza. Tatanawin kong malaking utang na loob ito sa inyo. Sa diwata ka magpasalamat, Senyorito Chito. Opo. Mahal na diwata ng kabukiran. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat po. Nasira ang lahat ng sasakyan. Sino ang nakita ninyong sumira? Sino? Siya po, senyor, siya. Si Teryo. Nahuli nila si Teryo na inutusan kong sumira sa masasakyan. Lalapitan ko. Baka sasabihin ako ang nag-utos sa kanya. Ayun ka, Telio. Bakit mo ginawa ito? Bakit? Kasi... Hayop ka, Teryo! Bakit mo sinira, ha? Aray ko! Senyora, tulungan mo ako. Di ba ikaw ang... Tama na! Ito ang bagay sa isang tauhan na katulad mo! Wag, senyora. Wag niyo akong barilin. Huwag mo namin ang Ros. Huwag! Bakit mo siya pinatay? Hindi pa niya nasasabi kung sino ang nag-utos sa kanya para sirain ang mga sasakyan natin. Paumanhin, Mariano. Pero hindi ko napigilan ang init ng ulo ko. Senyorito Chito, nakikita mo ba yung cross na kahoy sa silong ng malaking puno na yan? Diyan inilibing ang iyong ama. Kawawa naman siya. Lalapit ako. Huwag na huwag kayong bumaba sa sasakyan. Ama, kawawa ka naman. Hindi man lang nabigyan ng katarungan ang iyong pagkamatay. At ang masaklap, sariling ina ko pa ang nagpapatay sa iyo. Pero huwag kang mag-alala. Mabibigyan ka ng katarungan. Mabubunyag din ang lihim na kataksila ni Mami. Babalikan kita. At ililipat kita sa isang magandang libingan. At pananagutin ang lahat ng may sala sa pagkamatay mo. Buksan ang gandang mansyon. Dumarating si Senyorito Chito, si Alea, at may isang matandang babae. Mariano,
Dumating na ang ating anak. Nagbalik na si Chito. Halika, salubungin natin. Kasama niya si Alea at may isang matanda. Sino kaya yan? Wala akong pakialam kung sino man ang matandang yan. Sabik na akong mayakap ang ating anak. Kaya halika. Chito, anak ko! Chito! Oh, ang iyong mga mata. Gumaling na pala. Nakakakita ka na. Opo, Mami. Bakit mo tinanggal ang mga alahas mo? Singsing, bracelet, at kwintas na simbolo ng iyong pagkaangkan ng Binaventura. Hindi ako karapat-dapat na magsuot nito, Mami. Anong ibig mong sabihin? Alam ko na ang lihim mo, Mami. Anong pinagsasabi mo? Hindi kita maintindihan. Gusto kong... Nakikilala mo pa ba ako, Senyora Milagros? Hayan, may piklat pa ako sa panga at ulo dahil sa pamumupo sa akin noon ng matigas na bagay. Mendoza, buhay ka? Meldusa, ikaw, salamat dahil natulungan mong makabalik dito ang anak ko. Kinalulungkot ko, Daddy. Pero hindi pala ikaw ang tunay kong ama. Anong pinagsasabi mo, anak? Huwag kang magsalita ng ganyan. Nilason ba ng Mendoza ang iyong isipan para sabihin yan sa akin? Mendoza, anong ginawa mo sa isipan ng aming anak, ha? Linawin mo ang sinabi mo, Chita. Linawin mo! Daddy, hindi ikaw ang tunay kong ama. Dahil kailanman ay hindi ka magkakaroon ng sarili mong anak. Tama na, Chito. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Huwag kang maniwala sa kasinungalingan ng Mendoza na yan. Kami ang paniwalaan mo. Masamang tao ang matandang ito. Alam ko kung sino ang nagsasabi ng totoo, Mami. Ang masaklap, pati ama ko, pinapatay mo. Hindi! Hindi totoo yan! Hindi! Taksil ka pala, Milagros! Hindi! Taksil ka! Senyor Mariano, nawalan ng malay. Oo, aaminin ko. Nagtaksil ako. Dahil hindi na siya kailanman magkakaanak. Hindi! Bakit nangyari ito? Hindi! Patay na si Don Mariano, Senyorito Chito. At tuluyan ngang nawalan ng bait ang iyong ina. Masaklap ang pagkatao ko. Pero dapat kong harapin at tanggapin kung ano ako at kung sino ako. Tinanggal ko na ang aking pagkaangkan ng Binaventura sa mansyon na ito. At nais ko nang lisanin ito. At isasama ko kayong dalawa ni Alea. At kahit doon na tayo manirahan sa kalagitnaan ng Bukirin. Hindi ka na dapat umalis dito. Dahil ikaw ang tagapagmana sa lahat ng ari-ariang naiwan ni Don Mariano. Dahil ayon sa partidas mo, siya ang iyong ama. Ha? Lola Mendoza? Oo. Ikaw na ang bagong nagmamay-ari nitong mansyon. At mula sa araw na ito, tatawagin ka ng Don Chito. At ikaw naman ang dunya ng mansyon, Alea. Ha? Ako? Donya ng mansyon? Oo, Senyora Alea. At habang malakas pa ako, maglilingkod ako sa inyong dalawa.
Matagal na inilihim ni Milagros ang tunay na pagkatao ni Chito. Walang kaalam-alam si Mariano sa lihim na pagtataksil na yun. Tinulugan ng diwata na makakita uli ang mga mata ni Chito. Natuwa siya nang makita niya si Alea sa tabi niya. Habang naglalakbay sila pabalik ng mansyon, dumaan sila sa libingan ng dating engkargado na tunay na ama ni Chito. Tumulo ang luha ng binata at nagako na babalik siya at kukunin ang labi ng kanyang ama para ilipat sa maayos na libingan. Pagbalik nila sa mansyon, tuwang-tuwa si Milagros nang makita ang anak. Niyakap ito, ngunit nagulat siya nang makitang buhay pa pala si Mendoza. Nasiraan ng bait si Milagros nang mabuko na siya sa kanyang inililihim sa pagkatao ni Chito. Dahil sa pagkabigla, inatake sa puso si Mariana. Nagluksa ang buong mansyon. Lumipas ang ilang araw. Si Chito ang nagmana sa lahat ng ari-arian ni Don Mariana at si Alea naman ang kamiyam niya. Natuwa ang lahat ng katulong at lahat ng tauhan doon sapagkat guminhawa ang buhay nila dahil nagkaroon sila ng mabait na ama. Naging masaya ang mansyon mula doon at wala nang nagtangka pa na gambalain sila sapagkat alam nila na matapang at matalinong mandirigma si Chito. Mga apo, diyan na nagtatapos ang ating kwento. Ito ang Lola Sela ninyo. Pansamantalang nagpapaalam. Hanggang sa muli. Salamat. Mga giliw naming tagapakinig, diyan na nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Ang Taksil. Dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Mayra Abrihal Narnula, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.